Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising at welcome sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Ako po. Dito, chismis, komentaryo, opinyon at iba pang talakayan. Ito po nyo balingkod, Alasinto. Nagsasabing isang mainit at malamig na hapon sa inyong lahat. Kasama natin si Brother. Okay, magandang Tagalog man daw ay sumada. Hining mayong hudto, may hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. O makabibihag ang kahaponon kay murag dili kayo init no. Nya murag dagom-dagom gamay. Base ko niyan taod mabundag ng ulan. So, mo adre maayong kami muingon nga maayong hapon og Merry Christmas sa inyong tanan mga kaigsunan. Inaot nga nada sa maayong panglawas, sa maayong panghuna-huna o hangover pa bang uban tingali diha no? Basig hangover pa, uban diha nga pagmada na mo. Basig nagatulog mo ganina sa music sa atong sa programa sa atong igsuon din ang nindot kay gwapo kay makatulog no. Pero in town mga kaigsunan, pagmada na mo kay may atod pa nila nga madod ba sa English you're practicing to die. But anyway, komedya na daw, basig makaingaw mga ako din din pero komedya na daw, chismis lang mo din mga kaigsunan. O welcome sa atong tulumanon, ang Radio Mindanao. Alright mga kaibigan. Nako, sabi nung Mindanao Examiner, regional newspaper, sold out na yung dyaryo nila. Wow. Dahil nag-distribute sila sa Zamboanga City ng dyaryo. Yung Mindanao Examiner regional newspaper sold out. At nagte-text daw yung mga dealer na magpadala agad ng mga dyaryo. Paano hindi masosold out siya? Wala naman ibang dyaryong dumating dahil holiday. Pati yung mga local newspapers, wala rin. Buti pa tong Mindanao Examiner. Kahit holiday, kahit Pasko, bagong taon, tuloy-tuloy ang imprenta. So congratulations sa Mindanao Examiner Regional Newspaper as usual. Ubos. Nang balita nga tinod, di ba? Nang Mindanao Examiner, hurot na yan ba? Ganing sold out, hurot ba? Hurot na yun kay Waman. Nagbaligyan newspaper ron mga kaigsunan. Wala may migawas nga newspaper gikan sa Manila, gikan sa Asang Dapit. Din hilagyonan sa Zamboanga o katong mga suki, katong mga tigbuhat nining Mindanao Examiner. Din hilagyonan mga kaigsunan. Kaya sold out, hurot na yun. Pati daw yun sa Sulu. Bagsak pa lang kanina. Wala na. Bueno, yung banner, meron tayong kopya dito ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang banner nila, Duterte business leaders band together to help Sulu. Wow. Hindi dito si former Governor Sakurtan kasama si Tatay Digong Duterte at si Trade Secretary Ramon Lopez at si dating Pangulong Gloria Arroyo, Joey Concepcion ng RFM at Agriculture Secretary Manny Piñol at syempre si Peace Advisor Jesus Dureza. Mayroon pang litrato si Kuya Bato de la Rosa sa front page ng Mindanao Examiner. At yakap-yakap niya yung bata. Ito yata yung party para sa mga PNP members and dependents. At haba ng balita nung kay Tatay Digong mahaba at may mga litrato pa. Ito yung Christmas Town Hall with Tatay Digong Duterte. At yun, that's good. Congratulations sa Sulu Province kay Governor Toto Tan.
At siyempre kay Governor Sakurtan, kay Secretary Manny Piñol, kay Joey Concepcion, Presidential Advisor on Entrepreneurship, at kay Secretary Jess Dureza and Manny Piñol. At sa kanilang inside page, as usual, yung kanilang crossword puzzle. Nagreklamo yung mga mambabasa. Hirap na hirap daw sila. Talagang nadidikdik yung kanilang utak dito sa crossword puzzle. Talaga sugarol to mga Pinoy. Alam mo, merong nag-text sa atin, magbabarkada daw sila, 7. So every week, bumibili sila ng dyaryo, 7 rin, tagi-isa-isa sila. At sinasagutan nila yung crossword puzzle at saka yung sudoku. Itong sudoku parang instead na word puzzle siya, number puzzle. So sinasagutan nila lahat yan. Kung sino ang sa next week, sa susunod na linggo, kung sino ang may pinakamaraming tamang sagot sa crossword puzzle at saka sa sudoku, yun ang nanalo. At yung 6 na natalo, magti-treat sa Jollibee. Maganda. Yeah. So ginagawa nila every week. At least yung kanilang katuwaan lamang mga kaibigan, 7 sila. At itong 7 pawang taga Kidapawan City. Unsa may gisgutan nilang presidente dito sa Sulu. Murag lami man ang balita nga Duterte og si ang akong idol nga si Gloria magapagalaro yung bato abo dito. Oo nga, kasama Pumapapil to si Gloria. Pasig na plano. Oo, nga aeroplano. Bueno mga kaibigan, sa Cebu Examiner naman, na matatagpuan sa naturang pahayagan sa Mindanao Examiner, ang kanilang headliner naman ay Pag-ibig Fund raises housing loan. Wow! Maganda to. This is good news to our Pag-ibig Fund members. Kasi ang mga members ng Pag-ibig mga kaibigan makakapag-loan na ng 6 million housing. Housing loan to, 6 million. Tinaas to from 3 million. At ito ay ayon kay Fermin Santa Teresa, na siyang Vice President for Home Lending in Visayas and Mindanao. At sinabi niya na kung noon ay 3 milyon lamang ang maaaring maximum na housing loan. Ngayon mga kaibigan, 6 million na. At napakababa pa ng interest dahil mula 11% ginawa na lang nilang 5.5% annually. Yan ang interest bawat taon, napakababa. At maganda to dahil yung mga OFWs natin makakapag housing loan na sila. At hindi lang yun, pati na rin yung nasa mga private sectors, government employees, di ba? At lahat ng members ng Pag-ibig. Yeah, so basta membro ng Pag-ibig ay talagang makapag-loan. Maganda yan, maganda. Ito kahit hindi ka pa umiibig, maaari ka nang mag-loan. Basta meron kang naihulog na contributions, di ba? At sa iba pang balita sa Cebu Examiner, ang kanilang isa pang headline, libreng tambal o pagpa-ospital sa mga kabos magsugod na sa 2017 sa sunod katuig. Basahin mga brother. At para mapakinabangan ng ating mga makinig, ng ating mga tagapakinig. Yung mga kaigsunan, makaingon tago, libreng tambal o pagpa-hospital sa mga kabos magsugod na sa 2007. Sunod tuig ni mga kaigsunan, pilag-aaralan na lang, sunod tuig na po. Balita na gikan Cebu, gipahibalo sa Department of Health o DOH nga sugod sa 2017. Libre na ang pagpa-ospital o mga tambal alang sa mga kabos, walay trabaho o senior citizens. Wow! Matod pa ni DOH kalihim Pauline Rosel Ubial, misaka na ang pondo alang sa serbisyong medikal aron malakip ang hospital needs sa mga kabos nga Pilipino. Gipasabot ni Ubial nga basta Pilipino sakop na sa PhilHealth ug ang kinahanglan lamang mao nga makumpirma nga kabos kini aron mapasulod sa sponsored program sa ahensya. Ubos sa Medicines Access Program, mupalit ang DOH og mga tambal nga kasagarang kinahanglan sa katawhan ug mao kini ang ihatag sa mga ospital aron
ipangapod nga pod. Matod pa nga ang subsidiya alang sa maong mga serbisyo maggikan sa dugang pondo nga gi-request sa DOH sa Kongreso. Giingong dili angay mabalaga ang mga kabos nga non-PhilHealth members tungod kay adunay 5 billion nga peso nga kinahanglang niini base sa giingon ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga kaigsunan, libreng tambal o pagpa-hospital sa mga kabos tulad natin magsugod na sa 2017. So mao ka na mga kaigsunan ang atong balita kinsa may dili sugod nga nata libre batambalang matod pa nilang nga gamay. I mean kining katong mga kabos nga kulang sa panginabuhi mga kaigsunan ug naay masakit ay libre na og tambal kay lagi lisod kay ni magkasakit pero ayaw pong magsigig pagkasakit dia. Bantay po na inyong lawas din yung kagalingon dia. Kaya masim kayo libre bitaw ang patambal. Alam, sige, pagkasakit mo. Ayaw, yung tao na, mamatay na ba? Di ba? Tama, Sambuanga ulit tayo. Ay, mayroon palang sunog nangyari kagabi. Yun na nga. Grabe, mga kaibigan. Ilang kabahayan yun? 40 o 50 yata 50, inabot. 50. At maraming apektado ng sunog dyan sa Camino Nuevo, malapit sa barter trade sa Canilar. Nasunog na noon yung lugar na yan di ba? Nasunog na sa likod ng Canilar, nasunog, barter trade, nasunog na yan. Ngayon, baka sinunog na naman nila uli. Pero ang maganda rito mga kaibigan, ito maganda rito, yung media pa ang siyang nagpapasimuno ngayon sa pagbibigay ng mga tulong dito sa mga nasunugan, ng mga biktima ng fire conflagration na nangyari kagabi. Ilang oras din yan, matagal, sa fourth alarm yan. Umurag upad ka oras to siya. Hindi lang siguro, sobra pa. Imagine mga kaibigan, so binabati natin yung mga kasama natin sa media. Yung Radyo Agong, yung E-Media, yung iba pang mga himpilan, yung iba pang himpilan ng radyo na siyang nag-aanunsyo ng mga tulong. So kudos sa mga miyembro ng media. Nang masakit yan itong mga unang kumikilos dito mga kasamahan pa natin sa media, samantalang yung mayayaman dito, nako po. Yung may-ari ng mga hotel, yung may-ari ng mga restaurant, yung may-ari ng malalaking negosyo, wala man lang ibinibigay na tulong. Ang titindi nyo naman. Ang kukuripot ninyo, ang babato ninyo. Kapaskuhan pa naman ngayon, magbigay naman kayo ng tulong. Yung mga may-ari ng hotel dyan, ang dami-daming nasasayang na pagkain. Hindi naman kayo mamumulubi kung magbibigay kayo ng mga 10 sakong bigas sa ating City Social Welfare and Development Office. Yung mga malalaking kumpanya. Ano ba naman yung 10 sakong bigas para maibigay o kaya mga damit, kumot at mga delata, yung mga factory ng sardinas. Hindi ba kayo nakukonsensya? Ang dami-dami ninyong mga delata dyan. Bigyan naman ninyo kahit na yung mga nagka-yupi-yupi na, nagkapihing-pihing na. Ibigay niyo sa mga nasalanta nitong sunog. Laki-laki ng kinikita nitong mga negosyanteng ito, pero yung pera, mistulang sinasanto nila, dinodiyos. Parang ang hirap na ibahagi sa mga pulubi at mga nangangailangan, itong mga salapi. Itong mga sardinas na lamang mga kaibigan, itong mga gumagawa, mga factory ng sardinas. Alam nyo ba yung presyo ng sardinas sa Zamboanga ay kapareho ng presyo ng sardinas sa Luzon at Visayas? Pareho yan, may suggested retail price. Pero ang nagtataka ka dyan, dito sa Zamboanga, wala namang ginagastos na transportasyon yan Hindi naman gumagastos ng barko yan upang i-deliver yung kanilang mga delata sa mga tindahan at supermarket. Tracking lang yan. Tapos pagdating sa Maynila, pare-pareho presyo pati sa Zamboanga. Kung ang presyo sa Maynila 15 pesos, dapat ang presyo niyan sa Zamboanga mga 12 na lang. Dahil hindi naman nagbabayad yung mga canning factory ng barko upang i-deliver yung mga delata sa supermarket. Ang problema nitong mga may-ari nitong mga canning factories
Ako dapat siguro tignan to ng Department of Trade and Industry, hindi lamang yan. Pati na rin yung mga ibang nasa manufacturing, nasa food manufacturing business. Di ba? Paano mo magiging pareho ang presyo ng sardinas sa Zamboanga at sa Luzon and Visayas? Samantalang sa Zamboanga, ang lapit lang ng sa Ayala lang, di ba? Lapit lang. Sa Ayala lang yung mga canning factories dyan, sa Talisayan o whatever. Tapos ang presyo pareho. Parang yung mga soft drinks company rin, yung Coca-Cola at saka yung Pepsi-Cola. O di ba? Dito lang naman ginagawa sa Zamboanga, dito binubote yan dapat mas mura. Mas mura mga kaibigan. Yung mga gumagawa ng mga soft drinks at pagkain na dito sa Zamboanga nakabase. Kasi hindi naman sila gumagastos ng barko upang i-deliver yung kanilang mga produkto. Truck lang ang ginagamit nila dyan. Hindi kayo nakukonsensya? Bueno mga kaibigan, ako high blood na naman pero Relax. maraming salamat dun sa mga kasamahan natin sa media na siyang nag-initiate ng pagtulong dito sa mga nasalanta ng sunog. At dapat imbestigahan to mga kaibigan ng Bureau of Fire and Protection upang malaman kung ito ba ay may kinalaman ng arson dito o talagang accidental firing to or what. Dahil mahirap yung ganito. Kung kailang magbabagong taon, katatapos lamang ng Kapaskuhan naabo ang bahay ng karamihan at sabi nga ni ibang matatanda, mabuti pang manakawang ka. Yes, wag lamang masunugan. Kasi pag nasunugan ka talagang walang matitira. Kahit yung kaluluwa mo, kahit yung puso mo durog sa kalungkutan. Brother. Tinood ka na mga kaigsunan. Nakita diri gabi ba diri sa buwang mga kaigsunan nga naay sunog diri katupang mga wala na sayo sa usay balita diri sa buwang naay na kung sunog nga nag-happen diri sa nahitabo diri sa buwang mga kaigsunan mga gabi no o gadahan kay mga balay ang nasunog. Unya ang pasalamat gihapon daw sa atong mga kaubang mga media nga sila nagpasiugda, nagpasimuno niining pagpangayo, mga contribution sa atong mga katong mga naapon no. O mao burang problema ang uban lagi unta katong mga dako-dakong mga tindahan diri katong mga kiting mga naghimog mga sardinas dia unsa mga kanang mga dakong nga tindahan dakong mga faktorya dia unta nagmayhatag unta sila puno kay para tabang ba sa mga nasunugan ikaw kung masunugan mas masunugan kag makawatan kag kapulo 10 times ayaw lang nang masunugan kasara madala ang tanan mga kaigsunan so murag makaluluoy pod ang mga residente diha sa kining kami na Nuevo no kay lagi nasunugan sila o dagan dito hakod sa ilang mga kining mga butang nila aron dili masunog aron naapoy mahabilin sa ilang pag kung saan ilang mga kining example kining mga sanina nila unsa ba ilang madala og naapag yung mga naangol nasamaran naapoy nga namatay mga kaigsunan no mao nang panghitabo og kanang mga naamoy mga panapdon diha kanang matuban ninyo nga di na ninyong gamiton ba o nasumuran na mo sa ba diha pwede na ninyong padaldri di ba tama pati yung mga politiko tulungan ninyo yung mga constituent niyo okay magtago ang dami-dami yung mga pondo dyan. Kung wala kayong pondo, kahit ka man lang magbigay kayo ng mga sardinas. Yung mga ibang politiko dyan, manghihingi pa sa mga incheck para ipabigay sa mga may hirap. Parang galing sa bulsa nila yung ibinibigay. Nako, ang laki-laki ng salin ninyo, yaman-yaman ninyo. Ang tindi naman ng pagkabato ninyo. Kabigan. Gahi kayong mag-isunod gahi. Gahi ang tumoy. Gahi. Mau bitang yung nila nga mga bakery. Tawagan natin yung mga bakery, yung mga tinapay ninyo, yung Dunkin Donuts, yung Mr. Donuts. Tinatapon nyo lamang yung mga hindi nabebentang mga donuts after 2 days. Ipamigay nyo yan sa mga nangangailangan. Yes. Di ba? At yung gusto namang magpaabot ng tulong, maaari nyong idiretso yan sa Department of Social Welfare o kaya sa City Social Welfare and Development Office. O kaya hanapin ninyo yung barangay kapitan dyan sa Camino Nuevo at makipag-coordinate kayo.
At yung gusto namang magluto ng lugaw ay maaari kayong magluto doon sa mga lugar na kung saan ay maaaring mabigyan ng mga nangangailangan. Ang problema ngayon dito, every time na merong kalamidad, mga kaibigan, ang evacuation area, laging yung mga paaralan. Ang masakit nito, dapat siguro yung pamahalaan gumawa ng isang malaking area na gagamitin lamang kung relocation or temporary shelter. Siguro yung DSWD, yung Zamboanga City Hall. Hindi yung every time na may kalamidad sa mga paaralan ninyo pinapasok. Ang problema kasi although hindi naman lahat. Itong mga nasa paaralan, ang mga iba dyan nagrereklamo, yung mga guro. Dahil pagkaalis itong mga tumira dyan sa paaralan, ninakaw yung mga libro, ninakaw yung mga ballpen, ninakaw yung kung ano-ano, electric pan na wala, silya na sira, basura kung saan-saan, ihi, ebak kung saan-saan. Diba? Yan ang problema dyan. Kaya napakahirap din para sa mga school principal na mangyari sa kanila yung ganito. Pinatuloy mo na at dinungisan pa yung bahay mo. Siguro sa susunod sa mga covered court natin ilagayan. O kaya sa mga covered court, sa mga bodegang nakatiwangwang lamang, kausapin lamang yung may-ari ng mga bodega at doon ay patuloyin to, hindi sa mga paaralan. Katulad nung nakaraang giyera dito, pinatuloy ba naman sa mga paaralan? Pinatuloy sa sports complex. Ano nangyari? Di nasira. Nagkaroon ng napakadaming nakawan. Buti sana kung lahat ng mga biktima nitong mga kalamidad, man-made man o hindi, ay hindi gagawa ng masama. Imagine, pinatuloy ka na, pinakain mo pa, nanakawan ka pa. Hindi naman natin sinasabing lahat ganyan, pero may mga ganyang kaso. Marami. Diba? Katulad nito, sigurado, yung mga teacher dyan, magreklamo na naman. Ako sir, nawala yung aming pamaypay, nawala yung aming silya, nasira yung aming ganto, yung relos namin nawala, yung corner ng aparador namin ginawang banyo, nako. Yung aming banyo, ang aming kubeta, nagkabara-bara, nagdaming basura. Kaya naman tinatawagan natin yung mga pamilya, anong mga nasa paaralan, respetuhin naman natin kung saan tayo naroroon. At wag natin dumihan ang itong mga lugar na kung saan tayo ay pinapayagang gumamit. So nakikiramay tayo sa lahat ng mga biktima ng nasunugan. Masakit man sa aming puso na nangyari ang ganitong insidente, wala na ho tayong magagawa. Ang gawin natin ay maghintay na lamang tayo ng tulong sa pamahalaang lokal kung ano ang ibibigay nitong si Mayor Beng Climaco. At siyempre, yung iba pa, yung City Social Welfare and Development Office, yung Department of Social and Welfare and Development sa region, sa Zamboanga, dyan sa Santa Barbara, at yung iba pang may mabubuting puso, at saka yung media, para meron naman silang mapakinabangan. Mahirap ang nasunugan. Yung mga iba nga dyan, hindi na nga nasusunugan, wala pa rin what more, yung nasunugan lalong mawawala. Yung ibang barangay, minsan pumupunta doon sa nagkiklaim din ng mga anong bigay ng ating pamahalaan. Ganon din ang ginagawa nila. Talagang meron talagang mga taong mapagsamantala. Ganun talaga, wala tayong magagawa. So kailangan lamang dyan magkaroon ng inventaryo. Yung DSWD, CSWD, yung City Hall. At para makita kung ano ang pangangailangan. So ayan ang mga kaibigan, ang nangyaring malaking sunog sa Zamboanga City kagabi. At kaawa-awa naman ako. Sana yung mga food manufacturer na nakikinig sa atin, yung Pure Foods, yung Bounty, yung Chooks, yung Uling Roaster, yung mga bakery, National Bakery, KCC, lahat ng mga supermarket, Shoppers, Gateway, City Mall. Ito na ang pagkakataon na makatulong naman tayo. Let's pay it forward. Yung tulong na ibibigay natin malaming
maraming mga kaluluwa ang masisihan. Yes. Kahit sa kakapiranggot at tulong. Yung mga bakery, yung mga biskotso ninyo. Kaysa naman magkatigas-tigas dyan, tigas ng bato, ibigay nyo na lamang sa mga nangangailangan. Yung nasa food business, mga restaurant. Kahit lugaw-lugaw lang, talagang kahit mga 10 kilong bigas ang lutuin nyo, lugaw, ayos na yan. Hindi na magreklamo, at least pampalipas gutom pa, pabatid gutom na rin yan, mga kaibigan. Bueno, nitong bisperas ng Pasko, mga kaibigan, isang granada ang pinasabog sa labas lamang ng simbahan. Dyan sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato Province. At 11 katao ang kumpirmadong sugatan, kabilang ang isang pulis. Wala pang umaako sa pagpapasabog na naganap nitong Sabado ng gabi. Dyan sa labas ng Santo Niño Church. At isang police car na nakaparada sa labas ng simbahan ng nasira. At may mga suspecha na, mga kaibigan, ng ating kapulisan. Unang-una rito ay yung mga drug gangs daw na maaaring paghihiganti lamang sa pulis o sa pulisya ang ginawa. Dahil sa kampanya ng ating mga otoridad laban sa pinagbabawal na gamot. At nariyan din ang grupo ng mga rebelde. Dahil nung Sabado lang umaga, hinarang naman ng mga rebeldeng BIFF o Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ang isang highway dyan sa bayan ng Gindulungan sa katabing lalawigan ng Maguindanao. Pinababa nila yung mga driver ng mga truck at ito ang ginawang pangharang dyan sa highway. At ilang oras din nanatili ang mga rebelde dyan, mga kaibigan. Ngunit tumakas din bago pa man dumating ang mga sundalo. Pero ang tanong dito paano nakapasok ang mga rebelde sa bayan ng Gindulungan nang hindi man lang natutunugan ng pulisya at ng militar. Hindi rin naman naglabas ng anumang pahayag ang Philippine Army 6th Infantry Division at maging ang Western Mindanao Command na nakabase sa Zamboanga ay hindi rin nagbigay ng pahayag upang ipaliwanag kung bakit pumalpak ang seguridad dyan sa bayan ng Gindulungan. Yan ay kahit na naka-alerto ang ating mga otoridad dahil sa posibleng atake ng mga rebelde. Pero mga kaibigan, let's pause for a break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong bansa. At kayo'y nakikinig pa rin sa programa ng Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN D-Triple-X Zamboanga Zeri. At 1008 sa inyong AM band at tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. At partner natin ang CNN Philippines at DWIZ sa Maynila. Ito pa rin ang inyong abalingkod, Alcito at si Brother Abdel. Oy, bago ang lahat paalam muna natin sa publiko, mga kaibigan, na sumakabilang buhay na ang tanyag na singer na si George Michael sa edad na 53. Si George Michael, mga kaibigan, ay dating singer ng grupong Wham at natagpuan ng kanyang katawan
nawala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay. At hindi pa malaman ang dahilan kung ano ang ikinamatay nitong si George Michael. At sinabi naman ng pulisya sa nangyari sa kanya na wala naman umanong mga suspicious circumstances na nakita sa kanyang pagkamatay. Alam niyo mga kaibigan, itong bahay ni George Michael ay isa sa mga talagang tinututukan ng mga paparazzi. Pero wala tayong magagawa at namatay itong si George Michael sa kanyang property sa Thames Valley sa Oxfordshire. Wawa naman sa edad na 53. Yeah, alam ko yung mga kanta niya yung mga Careless Whisper. Sige nga, kantahin mo nga. Hindi ko masyado memorize yun, ano? Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go. Yeah. Tapos Last Christmas I Gave You My Heart. Okay. The very next day You gave it away. Kawawa naman mga kaibigan. Pero marami ring napagdaanan tong si George Michael mga kaibigan. Nalulun din siya sa gamot. At inamin niya na siya ay isang transgender, isang bading. Kahit na napakagandang lalaki, alam mo sa ibang bansa, sa Europe at sa Amerika ay tanggap na tanggap ang ganitong klaseng mga kasarilan. At yun, mga kaibigan, talagang nakakagulat. At hindi pa malaman kung siya ba ay na-overdose sa gamot o siya ba ay binangungot o inatake sa puso sa kanyang pagtulog. At kung matatandaan niyo mga kaibigan, itong si George Michael na nanalo ng 3 British Awards at 2 Grammy ay nahatulan ng guilty conviction noong October 2006 habang nagmamaneho. Dahil nasa ilalim to ng impluensya ng droga. At kabilang dito yung cocaine. At noong September 2010 naman ay nasentensya to ng halos 8 linggong pagkakabilanggo dahil nag-crash naman yung kanyang Range Rover sa isang shop sa North London. Kaya, kawawa naman. Ay, namatay ito. Itong buwan lamang, nitong Disyembre, mga kaibigan, inanunsyo pa ni nung producer at songwriter na si Naughty Boy na meron tong si George Michael ay gumagawa o magre-release ng isang bagong album. Kaya lang nangyari na ang hindi inaasahan. Pero meron tong documentaryng ilalabas. Isang documentary film na pinamagatang Freedom. Ang inaasahang ilalabas sa Marso ng susunod na taon. Alam nyo, talagang yung buhay ay talagang hindi natin masabi kung ano ang mangyayari. Yeah. Hindi mo alam, pagtulog mo, baka hindi ka na magising. Kaya yung mga swapang sa pera dyan, yung mga ganid. Mag-isip-isip na kayo, hoy. Baka pag tulog ninyo, hindi na kayo magising. Hindi kayo mapanatag sa kabilang buhay dahil iniisip nyo sino kaya kukuha ng pera ko. Yung asawa ko, o yung mga anak ko, yung kapatid ko. Paano yung mga pera itinago ko sa ilalim ng lupa? Hindi na madidiskubre. Kaya habang buhay ang tao, lalo-lalo na yung may mga salapi at mayayaman na tulungan natin ang ating kapwa. Kaya nga yung kabaong ay ginawa ng walang cabinet, ng walang drawer. Dahil pag namatay ka, tanging katawan mo lamang ang ilalagay doon. Hindi mo maaring isama sa kabaong yung yaman, yung physical riches mo. Diba? Marami nga diyang namamatay. Ultimo yung mga alahas nakalagay pa sa kanilang mga daliri, mga kwintas. Pati mamahaling sapatos, hindi nila alam mabubulok ang lahat, ang katawan, lahat.
Malay mo, pag-interesan pa ng mga magnanakaw sa sementerya. Kaya habang buhay tayo mga kaibigan, isipin natin palagi makatulong sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga may hirap, kailangan nila ang ating tulong. Mayaman ka man o hindi, tumulong tayo sa anumang ng ating makakaya. Dahil masarap ang pakiramdam pag tumutulong tayo sa kapwa. Dahil lalong-lalo na yung talagang nangangailangan. Diba? Mga iba nga dyan, bigyan mo ng kapirasong regalo, yung ngiti niya. Yung mga pulubi sa kalsada, bigyan mo ng kapirasong regalo yan. Yung ngiti niya halos talagang hindi maipaliwanag. Mga iba gusto pang umiyak dahil sa tulong na ibinibigay. Sa tulong na kanilang natatanggap. Kaya nga lagi nating isipin yung may pelikulang Pay It Forward. Alam nyo, napakaganda yung pelikulang Pay It Forward. Ibig sabihin niya na, tutulong ka sa isang taong ng lubos ang pangangailangan at sabihin mo sa kanya na tinutulungan mo siya ng buong puso. Balang araw yan, taong tinulungan mo, pag nakaahon sa kahirapan yan o pag nagkaroon ng kahit konting yaman o konting salapi, tutulungan din niya yung mga ibang tao. Dahil iniisip niya, tinulungan ako ng ibang tao. Paano ko mababayaran itong kabutihan niya? Mababayaran ko lamang ito mga kaibigan kung ako'y tutulong din sa ibang tao na nangangailangan. At yung nangangailangan na yan, dadating ang panahon, tutulong din yan sa mga iba pang nangangailangan. Kaya nga, pay it forward. Napakaganda ng, ang feeling kung ikaw ay nakakatulong. Katulad itong mga pamilya ni dating Governor Sakurtan. Ayan, alam nyo mga kaibigan, mga pilantropo ang pamilyang yan. Mahilig silang tumulong sa mga pulubi. Minsan, nandoon tayo sa hulo, nagko-cover tayo, yung mga Muslim na may hirap na nangangailangan ng gamot, pumupunta sa bahay. At humihingi ng tulong, nagpapakita ng reseta, walang reseta, binibigyan ng tulong. At pag meron naman yung Ramadan ba yun? After Ramadan, yes. Anong tawag doon? Hari Raya. Lako, buong bayan, doon kumakain sa kanilang bahay. At ang nakakaantig damdamin mga kaibigan, ay yung pamilya pa ang nagsisilbi. Sa mga tao, sa kanilang pagkain. Binibigyan sila ng pagkain, tubig, pinagsisilbihan sila. Kaya napakaganda yung kita mo yung pagtulong sa kapwa kahit na napakayaman na ng pamilyang yan. Mga kaibigan, talagang hindi sila matapobre. Walang makakapag-akusa sa pamilya nitong si Sakurtan na sila ay matapobre. Lahat sila matulungin. Hindi lamang mga Muslim ang tinutulungan nila, pati Kristiyano. Imagine, bawat taon mga kaibigan, yung pamilyang yan ay nagpupunta sa Saudi Arabia upang mag-Hajj. Yung asawa nitong si former Governor Sakurtan, si Hadja Nurunisatan ay isang registered nurse. At every time na nagpupunta to sa Saudi Arabia para mag-Hajj bawat taon, nagdadala to ng mga doktor at mga nurses. At pagdating sa Mecca o Makkah, nagsiset up sila ng tent na malaki. At doon ay nagbibigay sila ng medical mission, hindi lamang sa mga Pilipinong Muslim, kundi sa lahat ng uri ng Muslim, sa lahat ng tao na nagpupunta dyan pag-Hajj. Ito, nalaman ko to sa mga taong malapit sa pamilya. Dahil ang bilin nitong si Governor Sakurtan at yung asawa, ayaw namin i-publicize to. Ayaw namin sabihin kung anong ginagawa namin. Ang totoo. Pero marami naman mga kaibigan malapit sa pamilya ang madaldal. Kaya natin nalalaman kung ano yung ginagawa ng pamilyang Sakurtan sa Saudi Arabia pag sila ay nag-Hajj. Hindi lamang medical mission ang ibinibigay. Nagdadala pa sila ng mga pilgrims. Yung mga Muslim na hindi kayang magbayad upang mag-Hajj. Bawat taon mga kaibigan, sarili nilang pera ang ginagastos nila upang makapagdala ng napakaraming pilgrims. Kaya tuloy-tuloy yung blessings na. Oo. Diba? Marami mga politikong Muslim ang hindi nag-Hajj. Hanggang ngayon dahil makasalanan. Di ba? Marami. Itanong nyo sa kanila, bakit hindi kayo nag-Hajj? Ang sasabihin nila, kasi busy, maraming trabaho. Nako, hindi yan ang dapat mong idahilan.
Ang sabihin mo, naku, hindi pa ako handa dahil marami pa akong kasalanan na nagawa. Ako'y handa na at ako'y magtitika sa aking mga kasalanan. Yan ang tamang panahon upang ako'y mag-Hajj. At pag ako'y nag-Hajj, pagbalik ko sa ating bansa, ako'y bagong Muslim na. Di ba? Ganyan yan mga kaibigan. Kaya maswerte itong pamilyang nina Governor Sakurtan. Dahil bukod sa napakabait, ay talagang napaka-down to earth. Sana ito'y maging magandang example, modelo. Hindi lamang sa mga lahat ng mga Muslim, kundi sa mga non-Muslim. Politiko man o hindi. Bueno mga kaibigan, nako, kawawa rin yung Bicol region. Dahil hinagupit ng bagyo, mga kaibigan, ng bagyong Nina. Ang ganda ng pangalan, pero ang tindi ng epekto. Di ba? Pero sabi naman nung Pag-asa mga kaibigan, humihina na yung bagyong Nina. Makaraang maglandfall sa ika-6 na pagkakataon. Dyan sa Visayas at Luzon. Naitala ang pinakahuling landfall nito sa Batangas. At siyempre, taglay pa rin ng bagyong Nina ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour. Malapit sa gitna o sa may mata. At may pabugso-bugsong lakas ng 215 kilometers per hour. At ayon pa sa mga weather expert, kumikilos ang bagyo ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At ang Tropical Cyclone Warning Signal 3 ay nakataas pa rin mga kaibigan sa Batangas, Northern Oriental at Occidental Mindoro. Ganun na rin ang Lubang Island. At signal number 2 naman ang buong Metro Manila o National Capital Region, ang lalawigan ng Rizal, Southern Quezon, Marinduque, Cavite, Laguna at iba pang lugar sa Mindoro. At naka-signal number 1 pa rin sa ilang bahagi ng Quezon, kasama na rito ang Polillo Islands, Bulacan, Pampanga, Southern Zambales, Romblon, Camarines Norte, Bataan at Calamian Group of Islands. Akala ko kanina napakainit, buti na lang biglang dumilim. Magpapawasing sana ako ng aking bicho-bicho. Nakita akong madilim yung kaulapan, sabi ko, naku, wag na lang muna, sayang yung 120. Di ba mga kaibigan? Sayang. Dahil mahirap ang pera. Yung ibinabayad lang sa amin ng aming producer dito, 2,000 lang isang buwan. Sapat lang na pambili ko ng Montelucas. Para sa aking COPD. Ay nako. Pakahirap talaga ng mahirap sa buhay. Mahirap na mahirap ang isang mahirap. Yung natapos yung aming kapaskuhan, ang aming handa, spaghetti lang. Yung ibinigay na regalo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Talo-talo na sa spaghetti. Pareho da. Wow, spaghetti. Lami. Sarap na spaghetti, di ba? Lami. Wala talaga. Kalipay ba yan? Na kay madawat, malipay, na kay madawat. Mao nang yung sununta, atong mga dato ba unta. Pero katong gichismis-chismis karon sa atong angkor man, wala akong nag-antig po, mura din na lang ko makasulti, murag lami kay paminahon ba, no? Katuntang mga dato ba, hindi po sila mag-contribute ba? Pero kung sayang, ingon sila nga, nadato na sila kay kuripot man, pero tanaw na ko ninyo mga kaigisunan, ang tao gani o mamatay na unsang pagkadato niya ang iyang madalaram maura ang iyang unsa ni ang kabaong walay bintana walay bintana wala purtahan pero sa gilakman diha unya maura to mga kaigsunan no wala kay madala nga lain ang baras katong gihimo niyag sample si diyan sa leader diyan sa Sulu no si Governor dating Governor sa Cudao no ang mga pamilya ni ini kaingon gud sila nga tulura gud ang madala nato nga dili ta magantos diya sa atong lubnganan kay kami uban laging mga reliyon po uban nga tulura ang madala nato diya sa lubnganan ang usa kanang imong nahibaw-an nga pagkasabot ba ng edukado ka
Mao na madala nimo. Ang ikaduha, di gyud na mawala edukasyon, di gyud na mawala madala-dala gyud namin sa asa. Ang ikaduha, ang madala nimo da sa atong lubnganan kanang ingon sila nga dili ni Biblia, dili ni kuana kadungog lang ta sa mga ubang ato mga istoryahon ba chismis-chismison nato no. Ang ikaduha, ang madala nato mga kaigsunan kanarang kanang palahatag ka ba, di ba? Palahatag ka. Paras nga himo nagsample nato nga si Governor Sakutan ug ang pamilya ni ana, palahatag kay na sila makisubisag ako didto ko tulog ka tuboy ko diya sa sulo, diya sa hulo. Muadto gani may basta panahon na sa mga bisag dili Christmas, bisag dili Hari Raya, kada adlaw daghan gyud ang mga tawo ngadto diha, mga tabang nila na sila dili badalo. Mao nang ilang blessings karon nga tuloy-tuloy paghihapon na continue lang paghihapon ang ilang blessings no na mao ra tong madala nimo tulo ra na ang ikaduha kadtong ingon siya nga palahatag ta palahatag ta ang ikatulo ang madala na nimo diha kanang naa kay na i-share nga kining naa kay na i-share nga kanabang edukasyon sa usag ka tawo para sa tining akong angkorman o pananglit nga gitudloan ko niya ani Abdel inani buhatahay na ini mao na madala nato mga kaigsunan niya blessings to pagkahuman adto mutudlo na pud sa laing to hanto da sa hangturan nga na mag-change ko ba palit-palit ba lipat-lipat ang imong tulo ka gihatag nimo sa katao siyempre katong gihatag nimo sa katao mutudlo pud to pikas lipat-lipat na mao na ang imong blessing dito sa cemetery mao na mga kaingon ta rest in peace ug wala kay dili ka para sa ubang idang dato nga kuripot ay pastilan di walay rest in peace diya ang ibuhot nila pasabot mga kaigsunan so gusto gani nga rest in peace katong tulo tulo mao na kaigsunan nga palahatag kinahanglan dito katong palahatag jud ka palahatag mga kaigsunan aron makaingon ta nga rest in peace so mao unya dinhi pas kalibutan mga kaigsunan buhi pa ta sunod-sunod na ang atong swerte sunod-sunod na ang atong blessings kay palahatag man kan siyempre ako tagaan ko di ba muingon ko Lord salamat Ginoo nga gihanahatagan ko ni Kuan ni Pedro nga unya unta nga tagayan po siya blessings, unta madato siya, unta dungagan pa ang iyang blessings karon. Di ba? Unya, pagkahuman kaon ako. Siyempre, inikaon ako ang tanang katong gikaon ang blessing nga gikan dito sa magdubli-dubli to mga kaigsunan ang blessing nga gihatag ni Pedro. Di ba? So makatulog siya maayo. Unya ako po gihatagan, makakaon po maayo. So maayo, inana unta ang atong batasan mga kaigsunan no. Unta ang aning kining mga dato unta nga panas karon na isunog diri sa Buanga unta nga sila mo hatag ba di ba kadaghan silang bugas kadaghan silang pagkaon kadaghan sa ilang mga dilata mga pagkaon sa badiha yata mga sanina ba unta kanang dili na nila murang sumura na sila panghatag na nila ba kay lisod kay ning masunugan bitaw mga kaigsunan so unta ang atong kinabuhi dili ba nato sayangon diri sa kalibutan kay naray panahon pangutan-on man da di ba pangutan-on ta unsa may gibuhat nimo dito wala nagkuripot ko hala sige inani ka diri ka dinhi pa sa kalibutan mga kaigsunan nanay blessings nga ihatag si Mua abi nimo kanang mga dato nga kuripot daghan kana sila utang daghan kana sila problema abi nimo lang sila problema daghan kana sila problema mga kaigsunan so walang kahibalo nga unsa ilang mga problema nila no pero akong lawas ang giinom kang ginang mohatag pug usab pero sa pagkakaron wa pa koy kahatag so sali basig naaray mga ubang mga nilalang nga makahatag sa tuwa hantod nga bisag ka ng edukasyon lang ko dihatag nimo sa imong silingan sa imong amigo unsa ba oy dako na kay nang grasya para sa isag katawo mga kaigsunan nga naghatag og edukasyon para ni anang usa ka tawo so mao to murag ba ang mga diri chismis ni mga kaigsunan basig di mo mutuwa pero tinuod na mao na kaigsunan tama kaya mga kaibigan ako talagang tayo na lamang ang gumawa ng paraan. Hindi naman pwedeng iasa lahat sa Diyos. Yes. Sa inyong mga pinaniniwala ang Diyos, ang swerte o ang pagkain sa ating lamesa. Huwag kayo maniwala. Nako. Dapat magsikap tayo ng husto. Dahil yung Diyos hindi magbibigay ng milagro yan.
sa lahat ng mga taong nagdarasal at humihingi sa kanya ng tulong. Ang tutulong sa atin ay walang iba kundi ang ating sarili. Kaya tayo ay magsipag, magtrabaho. Kita niya ako sa edad kong 62 years old, mga kaibigan. Nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon. Dahil hindi ko inaasa sa aking pamilya, sa aking mga anak, na may kanya-kanya na rin pamilya, ang aking ikabubuhay. Kaya kahit 2,000 lang ako isang buwan dito, ayos lang. Pero brother, meron ko ba sasabihin? Patapos na tayo. Katok-katok na yung ating PA na inaantok-antok na. Naantig ako sa mga chismis mo eh. Kaya tuloy hindi ako hindi ako makapagsalita eh. Kilala mo naman ako mula noon, di ba? Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Nung nagsimula ako, brother, alam nyo mga kaibigan, nung nagsimula ako, meron ako attache case sales, sa sales department. Ng Gold Star Daily. Ang laman ng aking attache case, sinangag na kanin, sardinas, kutsara at tinidor. Alam ni Roel Pareño yan, ng Philippine Star. Dahil lagi kami magkasama noon. Kilala ko si Roel eh. Nung hindi pa kami nagbe-break. Yan mga kaibigan, ang baong ko minsan nasa jeep ako. Okay, naglalakad ako, nalaglag yung aking attache case. Kumalat yung aking sinangag na kanin. Diyan pa kami kumakain sa may tapat ng Southcom dati. Yung karindera nitong si Charlie Mariano. Diyan kami kumakain. Order kami. Kalahati. Ayaw ng kalahati sa paghahatian namin ni Roel Pareño. Yung isang gulay. Tapos meron kaming baon na kanin. Hihingi kami ng tubig. Kaya noon mga kaibigan, mga struggling kami. Struggling journal. Basta may press release, nagkukumahog kami. Dahil alam namin na sa press release may libreng merienda. Nung panahon ni Maria Clara Lobregat, yung sa mayor ng Zamboanga, napakabait. Napakabait itong si dating Mayor Kaling Lobregat. Hindi bali na yung anak niya, si Mayor Kaling Lobregat na lamang. Paalam ka na, brother. Again, sige mga kaigsunan. Kinala mo lihog ta. Aron nga makakaon ta mga kaigsunan, di ba? Okay, so hadili pa taman na mahilit mga kaigsunan. Nalay pahinumdum. Lagi, kaingon ta nga ang tao usahay, sige complain, sige yaw-yaw, pero wala naman in taon nga nahimo. Dili po mo kabalo nga mo appreciate. So kasabot mo ta, di ba? So mga kaigsunan, hangtod din na lang among tulumanon, mabali lang gihapon mi, sunod ugma ba unsa ba? Kini lang gihapon ang inyong igsuon, pero naantig pa rin ako sa ganina yung sinasabi chismis ni mamaya ka na umiyak pagkatapos sa programa. So kini lang gihapon ang inyong si Abdel Lisa, manamilit na kaigsunan og mayong hapon kaninyong tanan. Sa susunod na pagkikita natin, subukan natin ng spoken poem. Pero mga kaibigan, wala lang tayong oras. Maraming salamat sa isang pakikisama na naman sa amin dito sa Chismis, komentaryo, opinion at iba pa. Dito lamang sa Radyo Mindanao mga kaibigan. At sana wag nang umulan kanina at para ngayon, mamaya, dahil medyo makulimlim sa Mindanao. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, ito po niya balingkod. Si Alacindo nagsasabing isang napakagandang hapon para sa ating lahat. At wag tayong makakalimot na tumulong sa ating kapwa kahit sa maliit na bagay. At tayo magpapasaya ng tao. Hanggang bukas, ito po niya balingkod Alacindo nagsasabing I love you, mamwa, take care.